Alright mga bro, so good afternoon mga bro. Ito po yung CHB laying natin mga bro. So totally tapos na. So ito na yung magiging pattern natin dito mga bro. Yung pag layout natin ng streamline mga bro. Alright mga bro. So yan. Ito na yung susundan natin mga bro. Instead na ang gagamitin ko dito is angular bar, yung fabricated trusses mga bro. Ang gagawin ko lang dito mga bro, eto. So ilalagay ko na lang dito yung angular para makatipid si client natin mga bro. Ilalagay ko siya dito. Yan po yung tips ko sa inyo bro, mga bro, once na may concern tayo kay client na medyo makatipid siya at garantisado naman siya. Alright, so ilalagay natin dito angular. Yan, 1.5 by 1.5. So i-welding natin siya dito sa mga dowels mga bro. So napaka-importante ang dowels dito sa CHB laying natin mga bro, kasi kagaya nito. So bago naman natin ito lagyan ng angular mga bro, papalitadahan muna natin to. Alright mga bro, so yan, papalitadahan muna natin siya bago natin i-welding yung angle bar dito mga bro. Ayan. So yan po yung magiging pattern natin, yung wall na to. Then ililibel natin siya, dadalhin natin siya doon sa kabilang kanto mga bro, sa kabilang wall na yun mga bro. Alright mga bro, so tips mga bro, tips para dito sa CHB laying natin mga bro. Kaya kung napapansin nyo yan mga bro, nirebukadahan ko na yan mga bro. So ready to plastering yan bukas. Then mas yung kalimitan kasi ginagamit natin mga bro, yung mga CHB natin mga bro, is ordinary. Lalong lalo na sa mga residential works mga bro, ordinary ang ginagamit natin mga bro. Alright mga bro, so yan, kung napapansin nyo yan mga bro, naka-rebukada na yan mga bro. So mas mainam yung ordinary CHB natin mga bro, na bago natin palitadahan, rebukadahan natin muna mga bro. So pwede naman yung walang rebukada, kaso medyo mapabilis ang tuyo niya mga bro. Hindi po kagaya ng ganyan, bago matuyo, kapit na kapit siya. Yan po yung tips ko sa inyo mga bro, sa lalo na sa mga baguhan. Yan, yung mga jack belt na CHB mga bro, nirebukadahan talaga yon. Jack belt na po yun, lalong lalo na kung hindi jack belt, kailangan talaga natin rebukada mga bro. Alright mga bro, yan po yung tips ko sa inyo mga bro. Ayan, so yan po yung pinaka final height nya. So 110 ang height nyan mga bro. So kagaya nito mga bro, yan po yung naging pattern ko, dadalhin ko yan doon. So nagtitira po talaga ako ng isang CHB mga bro. Alright mga bro, yan. So ang mangyayari nito, ito yung angle bar natin nito. So ang parli natin nandito. So meron pa tayong cup flashing dito mga bro. Yan, yung yero natin nandito. So depensa yung natitirang wall natin mga bro, depensa yon dito sa yero natin mga bro. Yun po yung idea ko pagdating sa mga ganitong trabaho mga bro. Kasi once na malakas ang hangin, hindi po niya kayang sikwatin yung yero natin mga bro. Alright mga bro, so yung mga ganyan kasing layout mga bro, yan ganyan, may posibilidad pang matitikwas yung yero mga bro. Alright mga bro, so yan, kita nyo naman yan mga bro, yan nakalubog yung yero. Mayroon siyang parang sukalo sa taas talaga siya, yung pinaka firewall niya natitira. Alright mga bro, so yan. So itong may-ari nito, isa din, ito din may-ari dito mga bro. So ginaya ko lang yan para pag tiningnan siya, iisang hitsura niya mga bro. Yung mga ganito mga bro, delikado, may posibilidad, pero okay na lang din yan, wala naman tayong magagawa diyan. Alright mga bro, so yan po yung tips ko sa inyo mga bro. Once na gagawa tayo ng mga streamline or hindi streamline, kung may pera man tayo, gawin na nating magkaroon tayo ng firewall para protection sa yero natin mga bro. Alright mga bro, yan,
Yan po yung tips ko sa inyo mga bro. So bukas papalitadahan na namin yan. Then bago namin baklasin tong yero na to mga bro, kailangan naka-layout na yung trusses namin dito kasi may tao dito sa ilalim. Alright mga bro, so yan po yung tips natin mga bro for today's video. Ayan, thank you so much sa pagsubaybay sa channel namin kay bro the Mr. Handyman sa Facebook page tsaka sa YouTube channel natin mga bro. So don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page mga bro. Alright mga bro, thank you so much, bye bye.